Welcome to Donmar TV News Channel. Ang patayan naman sa bansa nagiging normal na dahil sa kill rhetoric mula sa mataas sa pwesto sa gobyerno. Ayon yan kay Vice President Robredo. Inihayag ni Vice President Leni Robredo na kailangang maikonekta ang mga marahas na operasyon ng mga otoridad sa isa't isa para makita ang bagay na nagtutulak sa mga patayan. Sinabi ito ni Robredo matapos ang pagkakapaslang ng mga pulis sa grupo ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino sa isa umanong shootout. Ayon kay Robredo, hindi dapat maging normal na napapatay sa mga kalsada o sa sariling mga bahay ang mga alkalde, community organizers, mga abogado, judges, journalist, mga bata at pati mga biktima ng drug trade. Iginiit ng Vice Presidente na kabilang lamang sa mga rason ng mga ganitong klase ng patayan ay ang impunity, ang normalisasyon, ang incitement of violence at ang kill rhetoric mula sa mga may matataas na posisyon sa gobyerno. Ipinunto ni Robredo na kung dati lang nangyari ang insidente ng pagkakapaslang sa alkalde ng Calbayog, ikagugulat na ito ng marami at pinagkaguluhan na ito ng media. Ngunit sa panahon ngayon, tila anya naging manhid na ang marami sa karahasan at kultura ng pagpatay. Matatandaan na una ng tinukoy ng Vice Presidente ang kasalukuyang administrasyon bilang isang murderous regime dahil sa madugong raid sa Calabarzon na nagresulta sa pagkamatay ng 9 na individual at pagkakaaresto sa 6 na iba pa. The statement of the Vice President was baseless. So there was indeed a recommendation. Yes, sir. It was recommended, sir. Yan ho ang sinabi ko. Kasi ang unang lumabas na statement was just a simple na sana sinunod yung proseso. Yun ang statement ni Robredo. Na alam ko na kayo mismo sa task force, sinabi ko, cut the red tape. Yes, sir. And come up with something that is good and do it fast. Yes, sir. Ang statement niya, sana nasunod ang proseso. Alam mo, abogado man kaming dalawa, a misplaced comma could change the meaning of everything. Ganon yan. So yung sinabi niya na hindi, sana sinunod yung proseso, magbibigay siya ng bakukang sa ulo ng tao na sinabi ni Vice Presidente. Vice Presidente siya eh. Sana papapabakuna ako, kaya lang sinabi na hindi nasunod yung proseso. Turns out that at best, nakuha nila yung recommendation. There was a recommendation. Yes, sir. So, hindi totoo yun, wala. Hindi ho kailangan ng recommendation, sir, for the donation. Kasi nakalagay ito, investment, wala naman tayo in-invest. Donated yun eh. Okay. So, EUA lang po, yung Emergency Use Authorization lang po, ang kinailangan. Which binigay naman po ng FDA based on your EO 121. Yes. Kaya nga, sinasabi ko, yung statement na yun, ang dating sa mga tao, medyo Vice President siya eh. Sumusunod na, wala palang proseso to. So, ang magbigay ng ano yan sa isip ng tao. Now, yung statement niya na hindi niya dinagdagan, basta ang una niyang statement, sana sinod yung proseso. Ang pangawalang, ang batas nagsabi na mag-recommendatory gesture lang sila. Hindi talaga kailangan kasi kung wala namang recommendation, hindi mo naman hiningin, hindi wala. But it turned out now that there was really a recommendation. Now, ang sabi ko na ang ginawa niyang disservice to the people is, nung sinabi niya, hindi niya sinabi na recommendatory. Pagkaakala niya lahat ng proseso recommendatory.
lahat na lang ng gawin natin dito, maghanap siya ng hindi niya binasa ang batas na recommendatory lang ang HTAC. If the opinion is sought by the Secretary of Justice and by other in the medical profession, in government. Ngayon, we were fighting because time was of the essence. We were fighting against the tide of non-believers na huwag kayong matakot, ganito. Now, here comes the statement na hindi niya binasa ang kompleto ang batas with just a simple statement. Magkikreate ka ng doubt. And we were doing everything, convincing, spending most of our time convincing the people that it is safe, ang bakuna is safe. Now, if you create that uncertainty in the minds of the people, mas maraming ayaw. So, I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, he just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna o hindi magbasa siya mismo. Ikaw, ma'am, ang magbasa and take notes of the important or salient points of the law. Otherwise, I said, a misplaced comma could change the meaning of everything. Yan ho, hindi ako napikon. Nagalit ako sa iyo. Kasi sabi ko, ano maklase ito? Uubos na natin yung panahon na to convince ang tao until naman na hindi na kumpleto yung proseso. So yung tao gumaganon. Yun ang iniiwasan natin. Kaya nga pagdating diretso na kaagad, the day, on the eve, kinabukasan, turok na turok. And it has helped our country. At yung galing mga salita ni, ako pati si Secretary Roque, maghanap ako hinahanap ko ng isang dokumento na magsabi kayo mag-deny or magsinungaling. Wala sa trabaho namin. Hinahanap ko yung batas. There is nothing at all which says that we have to lie na hindi kami magsasabi ng totoo. Ngayon, si Secretary Roque, ano yung lumalabas sa bunganga niya? Binabayaran niyo yung sweldo niya. Pinag-aaralan niya yung trabaho niya. Kagaya ni Secretary Roque. Tapos hanapan mo lang ng mali kung anong mali, na yung mali naman, hindi naman importante. Hindi ganun ka-importante at hinahabol natin yung isipan ng tao about the benefits of. Magsabi ka hindi sinunod ang proseso. Sana sinunod ang proseso or something like that. Hindi sinunod. Ilagyan mo ng bakukang sa ulo. Ayaw na pagbakuna. Then you put everything in shambles along your way with your statement. Remember that you are the Vice President. Now, is there any law or in your oath of office which says that you have to lie? You are dwelling on half-truths. Kalahati lang. Ang sentence, ganito yan, patayin. Period. Lagyan mong patayin ka. Patayin mo. O sampalin mo. O bugbugin mo. So, ilang bugbog. Yung iyo, gano'n eh. Huwag kang magkumuha ng medisina palabas niyan kung wala yung proseso. The proseso that you think, ano dito? Section 34, the investment on any health technology or development for any benefit package by the DOH and PhilHealth shall be based on the positive recommendation of the. Ito,
nakabalot na. Nag-submit na ng sa FDA. Ang FDA lang, itong sinasabi mong proseso, kung mga bagong medisina, doon nila ipadaan. Pero ito, donated to. Madaling sabi, ginagamit na nila sa China. So, I hope we can understand each other. Yun ang mali mo. Hindi ako pikon. Galit ako. Galit ko, hindi naman galit na galit, talagang gustong pumatay na to. Galit na more of an irritation. Nairita ako sa binibitawan mong salita. Hindi ako galit. Galit in the sense na yung parang nairita nga. Ito, anak ng witeng naman eh. Bakit man niya masabihin kung ano, yun. That was the reaction. So, hindi ako, walang pikunan dito. At hindi ako mapikon. Hindi ko ito personal. Yung mga tao maniwala sa iyo ay ang magpapakuna, hindi, bahala sila. Hindi ako mapikon sa kanila. Naniwala kayo sa kanya, kay Vice President. That is your own lookout.